Give me the Bible, all my steps enlighten. Teach me the danger of its realms below. The love of safety or the gloom shall brighten. The light alone the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible, lamp of life immortal. Hold up the splendor by the open grave. Show me the light from heaven's shining portal. Show me the glory good in Jordan's wave. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Brother Mel? Brother Mel, yung mic ko. Hello. Okay na. Ito ko na ginagawa. Magandang hapon mga kapatid sa pananampalataya. Parang malakas ang malakas ang echo. Hello. Yan ba? Yan. Okay. Ito ang huling linggo ng buwan ng February. So, ang ating topic ngayon mga kapatid, dahil na rin sa mga nangyayari sa ating may joke pa nga, hindi ako sumama noong last Friday mga kapatid. May joke nga doon na pinarating sa akin ng taga Santa Rosa. Hindi ko alam kung saan galing yung joke. Sabi daw, di ba niyo napansin ang pinagkukuha na preacher nag-start sa pangalang R? Nag-umpisa daw sa leader R ang pangalan. Brother Ronnie, tapos Brother Robert. Sabi daw nung taga Santa Rosa, mga kababaihan, si Brother Romel na ang kasunod. So, yung joke lang nila, pero iniisip ko rin, no? Hindi naman natin yun tinatakutan mga kapatid. So, ano ang dapat nating malaman pagkatapos nga noon? So, ang sabi nga doon sa lagi nang binabasa ng mga preacher sa oras ng mayroong damay, ang Hebrews chapter 9 verse 27, na ang sabi doon, minsan lamang mamatay ang tao, ay ang kasunod ay paghatol. So, ang paghatol ng Diyos ayon sa Roma 2:2, ganito ang pagkasabi mga kapatid. Nabunod. Hello. Sa Roma chapter 2 verse 2, at nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila ng mga nagsisagawa ng gayong mga bagay. So ang hatol ng Panginoon mga kapatid, sa araw ng paghatol, mayroong 4 na termino ang ginamit ang banal na kasulatan. The second coming of the Lord. Isa pa ay the judgment day,
Pangatlo ay tinatawag na the day of reckoning, araw ng pagtutuos. So ang paghatol ng Diyos, mga kapatid, ay naayon sa katotohanan. So hindi papasok dito ng mga kasinungalingan. Ang lahat ng batayan ng ating Panginoong Hesus sa araw ng paghatol ay katotohanan lamang. Ayon sa Roma 2, chapter 2, verse 2. Next, ang paghatol ng Diyos ay ipinangaral at nakasulat sa banal na kasulatan. Ang lahat na maliit man o malaki ay nandoon sa araw ng paghatol. Present sila sa araw ng paghatol. So, walang matitira. Ipon-ipunin tayo doon sa harapan ng Panginoon. Ikaw man ay dakila, ikaw man ay maliit, ikaw man ay inventor, ikaw man ay astronaut o anuman ang batayan o wisdom na pinagkaloob sa iyo ay mawala lahat yan. Sama-sama tayong pare-pareho tayo nasa harapan ng Panginoon sa araw na yon ng paghatol. Ang paghatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Romans chapter 2, binasa natin, ibinilagay ko na rin ang text nito ay ganito pagkasabi, at nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay naayon sa katotohanan. Revelation chapter 20 verse 12, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay maging dakila man, no? O ano ba tong dito? Dakila at maliit. At binuksan ang mga aklat. Binuksan pa ang aklat ng buhay. At hahatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So mayroong mga aklat doon sa aklat ng buhay, mga kapatid, sa aklat doon sa Panginoon ng araw ng paghatol, at mayroong isang aklat na doon nakasulat ang ating mga nagawa habang tayo'y nabubuhay pa sa mundong ito. Ang aklat na ito ay tinatawag na aklat ng buhay. So nakatala doon lahat ng activities natin, lahat ng ating mga ginawa dito sa buhay pa tayo. Ito man ay mabuti, masama, ay nakatala doon. Kaya kailangan tayong mag-imbak ngayon, mga kapatid, na mabuting bagay para makasulat doon ang ating mga ebidensya. Baon-baon natin sa pagharap natin sa Panginoon ang mabubuting bagay. Ano yun? Marami pong mabubuting bagay na dapat ating itala sa aklat ng buhay. Ang pagsamba, pagdalo natin sa pagtitipon, Hebrews chapter 10 verse 12. Pagpupuri natin sa Panginoon, pag-aawitan, pagbulay-bulay sa banal na salita, o simpleng pagtulong sa ating kaibigan, sa ating makakilala. Ito po ay nakatala sa aklat ng buhay. At ito'y gagamitin ng Diyos bilang ebidensya sa ating pagharap sa Kanya. Next, ang hatol ng Diyos ayon sa ginawa ng bawat isa. Romans chapter 6, ganitong pagkasabi, sapagkat iginagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga gawa. Imagine, naaayon sa kanilang mga gawa. Iaayon o iababatay ang hatol ng Diyos na ayon sa ating mga gawa. Roma 14:12. Sabi dito, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Kung titingnan natin ang konteksto dito, mga kapatid, individual talaga. Hindi natin ma-represent ang ating mga membro ng pamilya. Hindi natin ma-represent ang ating kaibigan.
kung sila man ay nandoon sa baba, tayo'y nandoon kung palarin ng Panginoon, palarin at tayo papalarin na ang kaharap natin ang Panginoon at gagawaran tayo ng buhay na walang hanggan bilang gantimpala sa ating mga gawa. Hindi po natin pwedeng i-represent yung ating mga miyembro ng pamilya. O Panginoon, kukunin ko yung akin, yung para sa asawa ko, o kukunin ko yung para sa kaibigan ko kasi nandoon siya sa babae. Hindi po mai-present natin yun. Kasi ang banal na ang sabi ng Panginoon, igagawad sa Kanya ang bawat gawa niya. No? Bawat nagawa niya habang siya nabubuhay pa. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Mayroon kang isang ginamit ng isang ministro din na illustration. Ang kwento nito, ang sabi, doon daw sa langit, nangamoy asopre. So, sabi ng mga anghel na bantay doon sa pintuan sa langit, oh, may nangamoy asopre. Ano kaya? May sunog. Dumungaw. Dumungaw yung isang anghel doon sa baba. Kung saan yung mga kaibigan nila nandoon. Ano ba ginawa nila mga kapatid? Tinibag yung pader sa impyerno at sa langit. Yan, ikwento lang, no? Tinibag. Sinigawan sila ng sumigaw ang anghel dito sa langit. Ang sabi, hoy, di ba ninyo alam, bawal yan? Bakit ninyo tinitibag yan? Kung basahin natin ang Lucas 19, noong tumingala, ang mayaman nakita, tingnan mo natin ang salita, tumingala ang mayaman at nakita niya si Lazaro doon sa sinapupunan ni Abraham. Tumingala, so ibig sabihin, nasa taas nga, elevated area nga ang kinalagyan noong pulubi na si Lazaro. Kung basahin natin yon, Amang Abraham, pabalikin mo si Lazaro dito sa aking kinalagyan. Itubog ang kanyang daliri sa tubig at ipatak sa aking mga dila sapagkat hirap na hirap ako dito sa akong kinalalagyan ngayon. So maituturing nating Hades. Hades ang kinalagyan noong mayaman at nasa paraiso si Lazaro. So ganun ang kwento dito sa nagtibag. Ang sabi, hindi ninyo magagawa yan dahil mayroong nakalagay na isang malalim at malapad na pakalalim na pagitan natin, fixed gulf, na ang nariyan ay hindi makaparito at ang narito ay hindi makaparian. So, hindi talaga makapunta doon ang mga nasa baba. Kahit magsindi pa silang mga kandila, nagapuste na Meralco ang laki, hindi nila maipatawid sa kabila yung ating mga kakila at kamag-anak nga na doon sa baba. Kaya sinaway, hoy, tigilan niyo yan. Ang sabi noon sa baba, kung bawal ito, magdemanda kayo. Tingnan natin kung may makuha kayong abogado niya sa langit. Ibig sabihin, walang abogado sa langit. Na mayroon naman. Ando ang ating mga dakilang mga tayong mga kasama na mga abogado, sila Brother Wendell, sekretary ng DBA. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi natin ma-represent ang ibang tao, kundi sarili nating mga gawa. Ang pagbabatayan ng hatol sa atin. Next, number 3, ang hatol ng Diyos ay walang kinikilingan. Walang kinikilingan mga kapatid. Kaya ang sabi nga sa, ano ba yung sabi ni Mike Enriquez? Walang kinikilingan, walang pinotektahan, serbisyong totoo lamang. Excuse me po. Sapagkat ang hatol ng Diyos ay walang kinikinilingan. Sa Roma 2:11, sabi dito,
Sapagkat walang itinatagi ang Diyos, walang itinatangi ang Diyos. So wala siyang kinikilingan, wala siyang pinapaboran, kundi yung nababatay lamang sa ating mga mabuting bagay na nakatala doon sa aklat ng buhay. So sa Galatia 6, alam na natin yan. Galatia 6:7, pupunta na tayo sa sunod. Next, ang paghatol ng Diyos, kahit ang pinakatago-tago o sikreto ng tao ay mahayag sa Kanya. Roma 2:16, ayon sa magandang salitang ipinangaral. Basahin ko dito, Roma 2:16. Sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamagitan ni Hesukristo. So lahat ng ating tinatago-tago mga kapatid, ito man ay sikreto, pinakasikreto natin. Tingnan nga natin sa Ecclesiastes, sa aklat ng Salmo 139. Kung mayroon pa ba tayong pagtataguan? 7, 39, 7 to 12. Ganito. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu o saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nang diyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, o maaaring magpakamatay, no? O ano pa man, nagtago siya doon sa libingan. Narito ikaw ay nandoon. 9. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. 11. Kung aking sabihin tunay na tatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot, ako ay magiging gabi. Magiging gabi. At ang kadiliman man ay hindi makakakubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. So kahit saan tayo pupunta mga kapatid, kahit pupunta ka doon sa Sion, nandoon siya. So ang ginagawa natin kahit sa pinakamadilim ay hayag na hayag sa ating Panginoong Kristo. Kaya wala tayong maitatago. Kaya ang sabi dito, ang paghato ng Diyos, ang pinakatago na sikreto ng tao ay hayag sa Diyos. Kaya para tong isang mag-asawa na mayroong tinatago-tago sa cellphone, takot na takot. Pag naiwan si cellphone, pagpasok natin sa trabaho, ako, nataranta, argila ng tricycle, balikan yung cellphone kaya baka makita nang doon ang pinakatago-tago. Hindi tayo makaligtas niyan. Hindi tayo makaligtas. Iyan ay kasama sa hatulan ng ating Panginoong Kristo. Ito'y bulat-latin sa ating harapan sa oras na tayo'y harap sa ating Panginoong Kristo. Ecclesiastes 12:14, ganitong sinabi, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati na bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. Imagine mga kapatid, ito'y bubulaga sa ating harapan sa araw ng pagharap natin sa hukuman ni Kristo. Hindi mo maikukubli
Yan ay makikita natin. Yan ang ebidensya. Kaya dapat ang mga ebidensya natin habang tayo ay buhay pa dito sa mundong ibabaw ay ating ipunin na. Ipunin natin para makatala doon sa aklat ng buhay. You see? Ecclesiastes 12:14, napagandang talata. At ang sabi pa dito sa Revelation chapter 14, verse 13, at narinig ko ang isang tinig na nagmula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mga pahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Imagine, kailangan pala mapalad tayo sapagkat ang ating mga gawa dito na itala sa aklat ng buhay, ito'y dala-dalan natin at ito'y pinakasolid evidence sa araw ng paghatol. Ito'y dala-dalan natin sa araw na tayo'y harap sa ating Panginoong Hesukristo. Now, ang sabi dito sa ating konklusyon, we shall all be gathered before the throne of God. The great judgment day, Matthew chapter 25:31, the Son of Man will separate those who have obeyed the Lord and His gospel. So ganito ang senaryo sa oras na tayo'y harap sa Panginoon. Matthew chapter 25:31, anong sasabihin niya doon? Halika kayo. Kayong pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo sa piging na hinahanda sa inyo bago pa man likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y gutom, inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Ako'y naging dayuhan, inyo akong pinatuloy. Ako'y nagkasakit, inyo akong dinamayan. Ako'y hubot-hubad, inyo akong dinamitan. Ang sabi ng mga tao, Panginoon, kailan ka ba namin nakita na ikaw ay gutom at aming kang pinakain? Panginoon, kailan ka ba namin nakita na ikaw ay nauhaw at aming kang pangainom? Panginoon, kailan ka ba namin nakita na ikaw ay hubo at aming kang dinamitan at nagkasakit ka, aming kang dinamayan? Ang sagot ng Panginoon, kung ginawa ninyo sa pinakamaliit na tao ay ginawa ninyo sa akin. At sasabihin niya doon sa mga nasa kaliwa, verse 46, sila'y ilububulid sa karagat-dagatang apoy sa impyerno. Bakit kaya? Sapagkat ay nakatala doon sa aklat ng buhay ay pawang mga kasinungalingan, pawang wala sa katotohanan, para pawang mga kasamaan lamang ang kanina itala doon. Wala man lang kahit isang katiting na makapagbigay na kapurihan o kaluguran sa Diyos. Kaya ang hatol sa kanila doon sa buhay na walang hanggan, maglangoy-langoy sila sa karagat-dagatang apoy sa impyerno. Yan lang po mga kapatid, magandang hapon. Sana po ay nagbigay tayo ng konting kaalaman.